Ramdam na ramdam ko rin po yun. At syempre, ramdam na ramdam din ko po yung trauma na hindi gagawin din nila yan. But what I want you to understand is I prefer to look at it in another way. So hindi ako nagdi-disagree. Totoo naman na grabe yung pagkagamit ng power ng administrasyon na ito. Abuso na talaga. Mga tipong in our faces, yun nga lang, tama kayo, nung DOJ Secretary si Sec Remulla, si OMB Remulla, diba? Meron palang may dagdag na milagro kung hindi nga lang siya multiplication or of the loaves and fishes, hindi siya naglakad sa tubig pero nakapagpa-absuelto siya ng sarili niyang anak. It's a miracle. Tama yung mga what if they do this and that? So we prepare for that. Hindi ibig sabihin niya na i-ignore natin yung mga yan. Hindi. Paghahandaan. Kasi we should always expect na our enemies, people who want to cling to power, will be desperate and will try to do the most that they can do to prevent the loss of that power. Sabi ni Ma'am Beverly, hi ma'am, sa tingin mo, may numbers ba sa Congress para ma-impeach si VP sa Pebrero? Depende yan kung papayagan yung insertions. It's going to come from somewhere. Ano yung sinabi ni Congressman De Viste kanina? Para saan yung tagto 31 million ng kada congressman? Kasi mayroon ngang in-adjust, di ba, sa budget na halos 10 billion. There's 318 congressmen. So more or less about 31 million per congressman. May sobra ng konti. So ang tingin ko, depende yan kung papayagan yung adjustments sa budget. Sabi ni Ben, wala po bang naghain ng kuwaranto kay Ombudsman because may case na on appeal po, di ba? Maaaring mag-file ng petition for certiorari doon sa decision ng OIC na hindi tinanggap yung ibang mga complaints against the candidate. Yun ang dapat i-file, hindi po kuwaranto kasi and I apologize if I contributed to misleading you to the information that allows you to make this conclusion. Yes, kuwaranto dapat, pero in this case, sabi ng mga nagkikilatis kung sila ay magfa-file, ang magfa-file kasi ng kuwaranto sa ganyang level ay Solgen. Bagong appointing Solgen at in-appoint nga ng, well not man bago, but ang appointing power ng Solgen ay ang Pangulo. So if the Solgen does not take cognizance of your request for for the kuwaranto, then you'll have to find some other way. And there is some other way to question yung OIC's decision dun sa pagdi-dismiss outright ng mga cases filed against candidate Boying Remulla. So, wala pong nag-file ng certiorari. Amsidel says, naintindihan ko yung sentiments of the people dahil kahit yung kaso ng anak ni Remulla ay nahilot. Again, I understand that there's this. Halimbawa, pero will he be able to do that all the time? Anak niya yun, naintindihan ko, ginawa niya yun. Gagawin ba niya yan all the time? At some point, mahuhuli siya, di ba? And at some point, pag nagtambak-tambak yung mga kaso na lihis o labag sa batas, then hindi siya magtatagal after 2028. There will be an abundance of evidence to indicate why this person should be impeached in the next administration. Sabi ni Sir Robert, sa sobrang daming sabwat, ginagawa nila lahat ng paraan, kawawa naman sila. Yes, of course, dapat ini-expect natin. They will keep trying. They will do everything they can to stay in power dahil alam nila may consequences ang mga ginagawa nila ngayon kapag nagbago ang administrasyon o kung mawalan sila ng influence sa 2028. And that's why so you also have to look at it that way. What is the driving force? Bakit pilit pa rin nilang ginagawa yung mga anomalya na mismo na ng presidente ang nag-a-assure sa publiko, wala nang ganyan. We're going to be like this, di ba? We're going to clean up government. Sure. But you can see the driving force there. Gusto nila talaga to hold on to power. But why? Why do they feel so desperate? Kilalanin ninyo, they are reacting to something also. At kung nagre-react kayo dahil natatakot kayo, they might be able to do this. They're powerful, they can do this, they can do this. Pwede silang hindi sumunod sa batas. And yes, I understand and I agree with you on that. Yes, they can exercise their power. Yes, they can exercise it in a manner that violates our rights and violates the Constitution. Yes, they can do that kasi they're very, very powerful, but not without consequence. Because the only way it's going to work is if they get away with it. Diba?
Sabi ni opposite picture, excited na po ako na makita makulong ang Marcos family. Why do you think the 20th Congress is not cleaning the house na sila lang naman may sole power? How cleaning, ma'am? Hindi naman po tayo pwedeng general statement. When you say cleaning, ano yung sa tingin ninyo maling ginawa at ano yung dapat kinokorek ni Speaker D? And how do you think he should be correcting it? Hindi po nakakasulong ng diskusyon yung generalities ng ganyan. Bakit hindi siya naglilinis? Bakit? San yung dumi? Diba? You have to be specific. This is just an audience, sabi ni ma'am, bulag-bulagan sa paghihirap ng mga tao. Please be specific. What exactly do you want the speaker to address? Para makita natin kung bakit di siya gumagalaw, if at all gumagalaw. Or if at all he's considering it. Sabi ni, strictly purely transactional ang ugnayan ng mga korap. As soon as maramdaman nila that they're on shaky grounds, madaling tumiklop ang mga yan kasi kasi their will for self-conservation trumps loyalty to the admin. Sabi ni Claire, let's bend the law. Sabi ni Sir Robert, yes, Attorney Boy, balik talaga lahat ng ginagawa. Sabi ni Rowan, ang tagal po nung 2028. Nako, feel na feel ko yung sinasabi ninyo. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ko yan. Okay. Next, sabi, ramdam na ramdam ko rin po yun. At syempre, ramdam na ramdam din ko po yung trauma na hindi gagawin din nila yan. But what I want you to understand is I prefer to look at it in another way. So hindi ako nagdi-disagree. Totoo naman na grabe yung pagkagamit ng power ng administrasyon na ito. Abuso na talaga. Mga tipong in our faces, yun nga lang, tama kayo, nung DOJ Secretary si Sec Remulla, si OMB Remulla, diba? Meron pa lang may dagdag na milagro kung hindi nga lang siya multiplication or of the loaves and fishes, hindi siya naglakad sa tubig pero nakapagpa-absuelto siya ng sarili niyang anak, It's a miracle. Sabi ni Crow Fighter, strangely enough, there's an inverse relationship between force and power. The more powerful you are, the less force you have to use. The more force you use, the desperation to cling to power shows. Uy, magaling yan. I like that. Sabi ni Ambait naman ni Ugata, siguro po ma'am, may konsensya si OMB Remulla. Ay, hindi naman tayo magre-rely sa siguro na ganyan, Tama yung mga what if they do this and that? So we prepare for that. Hindi ibig sabihin niya na i-ignore natin yung mga yan. Hindi. Paghahandaan. Kasi we should always expect na our enemies, people who want to cling to power, will be desperate and will try to do the most that they can do to prevent the loss of that power. Sabi ni Yen yan, hindi matagal ang 2028, December 26 na tayo. Oo nga Pagdating ng July, it will only be about 600 days na lang. So right now, it's what? About 700 days before we head for elections. So, and you know why I have to think positive? Because hindi ko masusurvive na ulit-ulit tayo sa live ng ganito na kinukuyog ako ng nega. Ay, hindi ko talaga makakayanan ito. I hope you understand how stressful it is, Sabi ni Top Secret, absuelto ba talaga yung anak ni Boyong? Mali yung case na final. Nalito kami nagsabi kasi na mali daw yung final na kaso sa anak ni Boyong kaya napawalang bisa. Hindi ko masasagot yan unless sabihin niya sa akin kung ano yung dapat final sa tingin nila. Pero the way I see it is nag-jeopardy. Finailan siya ng violation ng ng Dangerous Drugs Act. At na-dismiss yung kaso dahil kulang sa ebidensya. So, ito yung tatanungin ko sa inyo. Is it yung kumbaga ayaw ninyong mag-hope kasi mabibigo kayo? Yun ba po ang nangyayari dito? Kaya when we have semi-good news, somebody will always say, ay, matatalo naman yan. Ay, hindi naman, yan. Ay, ang tanong, susundan ba? Yung mga ganyan. Parati, I hear it so often kasi, like I said, isa ako dito and I see all of your comments, ang dami-dami ninyo. And I see them, as a group na nakukuyog ako. Kumbaga, so my question is this. Have you examined why when there is semi-good news, you feel the need to come up with something para ma-disappoint lang tayo? Kasi pinaghahandaan ninyo yung future disappointment because you're expecting a disappointment because, syempre, nandyan pa sila, di ba? Is that it?
Sabi ni Ma'am Beverly, "Hi ma'am, sa tingin mo attorney may numbers ba sa Congress para ma-impeach si VP sa Pebrero?" Um, Depende yan kung papayagan yung insertions. It's going to come from somewhere. Ano yung sinabi ni Congressman De Viste kanina? Para saan yung tagto 31 million ng kada congressman? Kasi mayroon ngang in-adjust, di ba, sa budget na halos 10 billion. There's 318 congressmen. So more or less about 31 million per congressman. May sobra ng konti. So ang tingin ko, depende yan kung papayagan yung adjustments sa budget. Sabi ni Bong Jr., 357 years is too fast for a good president when you see projects started and finished, but too slow for a useless, incompetent, and no accomplishment leader. Ramdam ko talaga yung galit ni Sel. Sabi ni Rogelio, malakas pa rin ang hope ko para sa ating mga DDS, unti-unti nang nanghihina ang admin. Kasi tapos na yung halfway mark eh. Sabi ni Jean, 2028, matagal pa yan, masimot pa yan ang kaba ng bayan, baka even ang gold, baka mawala pa. Do you see that? Na, never mind na tumataas ang ratings ni VP Inday at bumabagsak, nag-negative nga daw si Pangulong Marcos. Sabihin, ito yung, nahanap niya yung cloud around the silver lining. Pero yes, ma'am, naiintindihan ko na they will try to do that. And they'll, di ba, parang wala nang limitasyon yung kanilang pagkagahaman. Totoo naman yung inyong concern. Kaya nga mahalaga yung mga katulad ni Kong Leviste, Kong Kiko, and all that. Kasi tinitindigan nila ito. Hindi po bago yan. Sabi ni KKC. Ano po masasabi ninyo sa bill ni Senator Robin na sunugin ang mga 1,000 peso bills para malinis ang korupsyon? Actually, di ba nagpalit tayo ng pera during the Duterte admin? We went from paper to polymer. At isipin niyo kung bakit. Explain ko. Pagka-corruption, maraming tao nag-a-avoid ng banking system. Dahil although may Bank Secrecy Act tayo, meron tayong Anti-Money Laundering Council. Maaari nilang tignan ang ating mga bank accounts at kung may mga suspicious transactions, maaaring mag-initiate ng proseso para either ma-freeze yan at maumpisahan ang kriminal na kaso laban sa'yo, mag-umpisa ng investigasyon. So, since they keep it out of the banks, they keep it in physical places, no? Hindi siya or bibili sila ng Bitcoin, but we can discuss Bitcoin later on. Lalagay nila sa mga malalaking kahadeyero o kaya gagawa silang 5 palapag na parking katulad ng sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? O pwede silang gumawa ng physical na pagtatabihan ng kanilang pera. So, iti-demonetize mo ngayon yung pera. Magiging useless yan unless ilabas nila yan at palitan. Pag nilabas nila at pinalitan, makikita yung movement ng pera nila at posibleng mahuli sila ng Anti-Money Laundering Council. So hindi po yan bago. Matagal na po nating ginagawa yan. May every so often nagdi-demonetize tayo para hindi nagagamit yung physical pag-iimbak ng pera bilang paraan para hindi mahuli yung at this point bilyones na nananakaw sa gobyerno. Merry Christmas, Ma'am Monet. Sabi ni Ma'am Karen, wala din kasing ginagawa ang BSP in this admin sa tracing bank accounts. Ma'am, hindi po yan gawain ng central bank. Ang gumagawa niyan will be AMLAC. So huwag pong i-expect because ang central bank, ang pinupulis nila yung mga bangko. Ngayon, kung ang AMLAC na-discover nila na may anomalya yung bangko mismo, hindi sila sumusunod sa batas, maaaring i-report yan sa BSP para BSP ang maghabla o magpatawag dun sa bangko. Sabi ni Ma'am Beverly, bigla ko lang naisip, hinahanap natin yung pondo ng bayan, hindi kaya napunta sa dahig para pukpukin ng todo ang kaso ni PRD. Well, hindi po malayong posibilidad yan. Pero ako ang tingin ko, the simplest explanation is the best. Kasi sinasabi ninyo, bilyones ang nawala, saan napunta? Because you're thinking that they're all one lump, na isang massive amount lang siya. So hahanapin nyo, saan napunta? Ang laki-laking pera nun. Ma'am, binabaklas yan. Tandaan ninyo, 318 ang mga kongresista natin. The simplest explanation is binulsa.
At kung paano yung hatian, hindi ako sure. Or, pwede rin may parte, tapos yung iba dinidistribute para sa umelta, para hindi magsalita. So, wag po malilihis doon sa ano, somebody is leading you to think that the missing money is a single amount, one lump sum. No. Any self-respecting syndicate ng mga corrupt, greedy officials will understand that if you deposit a singular amount, kunwari, missing from Congress, let's say 18 billion, kunwari lang, 18 billion, tapos magdideposit ako ng 18 billion, eh di na-discover ka na kaagad, so babaklasin nila yan. You don't look for that amount by itself. You will look for the chop-chop. Sabi ni Ma'am Lumpia Queen. So dahil dyan, for the next admin, pag si VP ng presidente, magpalit uli ng pera, tapos yung mga milyon-milyon na mga crocs, maglalabasan yan for sure. The other is that bago po ma-demonetize, ilipad nila sa ibang bansa. Babantayan natin. It's very difficult to physically move money. Pag sarado yung banking system sa inyo, maghahanap ka ng ibang paraan. Now, there are some people na Bitcoin ang ginagamit nila. Pero may huli pa rin yun because ultimately you'll still need the banking system to withdraw it. Sabi ni Jose Bautista, kung isipin natin, ang laki pala ng pera ng mga congressman kung gagamitin lang sa tama, ang ganda siguro ng Pilipinas. Tumpak, sir, tumpak. Totoo yan. Sabi ni Amicus, last hurrah nila ang impeachment come February. Ma'am, what do you think of our numbers in the Senate? Well, kung nagmamadali sila at sa Pebrero ang filing ng impeachment at makalusot yan sa Kongreso in spite of the new rules na in-establish ng Korte Suprema, hindi na nila ma-railroad yan. Kung mabilisan po, nandyan pa yung mga senador, so mabibigo lang sila. Yun ang tingin ko ha. Kasi right now, except for Senator Bato, most of them are still in the Senate. Kailangan physically matanggal sila, di ba? Para hindi sila bumoto dyan. Kung iniisip ng mga kalaban ng mga senador na posibleng bumoto para kay VP Inday na magkakaroon na mapipigilan ang mga senador sa pagboto pabor kay VP Inday sa impeachment dahil sila ay kinasuhan, posibleng may revenge vote yan, di ba? So, hindi ko pa nakikitang nagbabago yung numbers as of now. Pwede magbago yung circumstances. Baka may makulong sa kanila o mahirapan bumoto yung mga yan. Sabi ni Derek, the truth is pinaghati-hatian lang talaga ng mga congressman ng pera ng bayan. No wonder bakit hindi tayo umuunlad, hindi nagagamit sa wasto ang pera, correct? Kaya para sa akin, napapanahon na talaga ang, hindi ko pwede sabihin yan. LC Xiao says, ayon kay Atty. Guanzon, kaya nang isama sa ops nila ang pagkakasino ay para maiimbak ang cash sa pasugalan upang mapalitan ng cheque na maaari ng madeposito na walang red flag. Yes po, but you can only do it so often. Pero totoo yan, ginagamit pang launder ang casino system. Totoo po yan. If not in this admin, sabi ni Ma'am Karen, mapapanagot pa kaya yung mga greedy sa mga sumusunod pang mga presidente? Yung pumirma kasing presidente ngayon, pinuno ng pagnanakaw na yan, kaya hopeless for accountability yung mga groups ngayon. Ito yung, my answer is a question. Naniniwala ba kayo na kung si VP Inday ang presidente, hindi niya pananagutin yan? So, tingin ko, kung iba ang umupo, mahalagang katanungan yan. Mapapanagot ba ng susunod na ano? Kasi for them, it would be just easier to say na, sige, you get to keep your money, bigyan niyo ako ng konti. Di ba? May mga ganyan. Or, sabihin nila, okay, start over tayo. From now on, wala nang corrupt. Kayong mga corrupt dati sa last administration, sige, inyo na yung pera, hindi ko na kayo hahabulin, huwag niyo akong guguluhin. Pag ginulo niyo ako, habulin ko yung pera niyo. Pwede rin ganun. Ang daming possibilities. So, wag muna natin husgahan yung whether or not it will succeed nang hindi pa natin tinatry. Yung mga katanungan, and ang feeling ko meron nagtutol, yung mga paulit-ulit na, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Bakit naman hindi? Diba? Mapapanagot ba natin yan? Bakit naman hindi? But a lot of it depends on people. That's you and me. We are people. We have to push our officials. Oo, minsan-minsan meron tayong katulad ng mga nakaupo ngayon na walang konsyensya, ang titigas ng muka. But tingin ko exception sila. But the only way to make sure na mapapanagot natin ang future officials natin is pag napanagot natin the ones we have now.
May oras naman tayo eh. Sabi ni Ogata, 19 billion daw yung insertion ni Romualdez. Parang nakagawa siya ng Cebu-Cordova Link Expressway na nagkukonekta sa Cebu City at Cordona ng Mactan Island sa Visayas. Grabe, no? Yung you're rich enough to be able to, to to actually and literally make your own bridge. Ay. That's not true, ah. Sabi ni Team Catalan Vlogs, napakalaki ng sweldo ng congressman. Talo pa nilang isang doktor tapos nagagawa pa nilang magnakaw. 300,000 lang, 200 to 300,000, somewhere in between per month ang sweldo ng congressman. Hindi po yan mas malaki sa doktor. A good doctor will probably earn a lot more than that. Lalo na if meron silang mga specializations na come here. Meron silang mga specializations na maraming nangangailangan. Sabi ni Ma'am Karen, thank you, attorney. Kahit napupuno ka na sa negativities ko, nakakapanghina kasi. Hindi naman. Kaya nga ini-explain ko that you have to understand na hindi equal yung equation natin eh. Nag-iisa ako dito, tapos marami kayo, so maa-affect talaga ako. Kasi isa lang ako eh. Tapos, I am hearing all of you. Pero, at the same time, kumbaga, hindi ko maa-address yung particular, hey, why are you chasing Levi? Shh! Dali lang ha. No, why do you keep chasing her? Nasermonan pa yung mga pusa. Levi! So, sabi ni ma'am, nakakapanghina kasi siguro yung utak ko nasa malayong panahon pa tayo sa ginawa ni Digong. And it is just heartbreaking to feel that in just 3 years, B ruined the country na sobra nating minahal. Parang di Pilipino si B at yung mga magnanakaw kasi. Ay, nako. Sabi ni Ma'am LV, we always pray na mananalo si VP Sara for a change. Nice. Sabi ni Amicus, will absence be considered a vote in favor of the VP? Impeachment in the Senate? Probably not. Gusto nila, and they might create a rule na hindi pwedeng absent and no, you cannot cast a vote by proxy. Sabi ni Awi Tori, I believe VP will make them pay. It will not be an easy task, but I sure as hell know she will try her best. So let's place VP as president. Nice, I like that. Simpleng-simple lang. Sabi ni Rick Lee, nakakalungkot na yung pondo ng VP na binoto ng 32 million ng Pilipino di umabot ng 1 billion pero yung mga kurakot sa congressman may billions na pang patronage politics. Di ba? What an injustice. Sabi ni, hi Miss Nelly, she's watching in Glasgow, Scotland. Next, bucket list. Sabi ni AR, kaya nga po may salitang hope. Hanggat pinapasikat ng Panginoon ang araw, may pag-asa pa po. Kaya manalig lang po tayo sa taas. Dapat hindi talaga mawala yan. Sabi ni Buisa, Susana, nag-baker yata si Martin. Attorney, mahirap talaga pag si Karma ang dumating. Ay, payat na siya. Baker talaga. Ang galing, Sabi ni Ma'am Karen, you think Leviste and Barsaga will win if mag-senador sila? I don't know right now. I don't know if their publicity has given them significant reach. Kasi right now, syempre, they're voted by district eh. Hindi pa natin alam. I think it's too early. Hi, Kay Arsenio. Sabi niya, pinagpalang gabi. Do you have a cat for adoption? Since my wife died last October, been alone lately. I don't have one right now, but I can find you one. Check ko lang muna ha. All my cats kasi is paid, well, most of them, except for the recent strays na inadopt namin na pinapataba pa namin bago magpa-spay and neuter. But I can find you one if you don't mind. Hi kay Ma'am Jackie Lou. Nanonood siya from Faroe Islands. Saan po yan? I apologize for the ignorance. Pero tama yung ginagawa ni Sir Arsenio. Oh. He's feeling a little lonely and he thinks that the cat might help. Nako, I'm telling you, when I had a cat in high school. Ang tagal niya. Si Mary Kay. No, the cat. And then, when she died, she left me her kitten. Si Tiger. And you know what? Tiger lived for such a long time and he was very, very close to me. I felt that he could read my mind. And when I lost him, ayoko nang mag-pets. Grabe.
So, and then, ayan, dumating si Azazel. Nako, ayan na. Tsaka si Harry, of course. Pero si Harry kasi was the easiest pet like ever. Very well behaved. Alam niya yung gusto ko. Alam mo yun? Ewan ko. But, bubukas uli yung puso ninyo. Sure yan. Sabi ni Ma'am Jackie Lou, Faroe Islands is in the north of the Atlantic near Iceland. We're under the Danish monarch similar to Greenland. Nice. Yun yung mga places that are, should be in my bucket list. In fact, it's going in my bucket list. Ito, sabi ni Ma'am Karen, comedy king tong si Hidarian, na DDS daw si Leviste. Nahuli lang daw sa pagnanakaw at may hawak na ebidensya, DDS na. So what kung DDS, utak nito si Ricardo, kay Pulong din nga na distrito, laki ng revenue nila, tapos isa siya sa may lowest budget. Davao is so progressive ha, tapos ginaganyan. Correct. So tama kayo, you spotted the logical fallacy. Sabi ni Richard Hidarian, DDS daw si Leviste, as if saying DDS is automatically going to discredit him. At totoo lang, if you're doing good, it doesn't matter kung anong insulto ang ihagis nila sa iyo. Because it doesn't reach the evidence. Kung baga, kahit ano pang tawagin nila kay Congressman Leviste, the list will speak for itself. So, kumbaga, it doesn't help. It makes them look, kumbaga, yung nangiinsulto ng ganon, siya yung nawawala ng credibility sa ganyang klaseng pag-argumento. Kaya nga, kahit ang laki na ng ginastos ng administrasyon sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga, ano ba tawag doon? Yung parang musical chairs ng press secretaries, ang dami nilang ginagastos sa kung anik-anik dyan, for their communications, they're not making any progress. And in fact, ang feeling ko, this is an opinion, they get more and more hated every day. Not simply because nakikita natin lahat ng mga anomalya, pero their attack to communications is very simple. Sagutin lang tayo ng bardagulan. Yun lang. So, Chief Baldagulera is under Secretary Claire Castro. And then magpapakawala sila ng sandamakmak na trolls na tama si Rowan. Sabi niya, labeling only says the labeler is affected. Correct. But they will send out a lot of trolls thinking in the mistaken belief na yan yung strategy natin noong 2016. Mali. Okay? Unang-una, very organic noong 2016. Kasi, kilala natin si PRD. Kilala natin si Mayor Duterte. No nonsense. And he was, success speaks for itself. Napaganda niya ang Davao. From the wild, wild south to a city where people actually want to go to and live. Success. Nothing speaks louder than that. He cleaned it up. He takes care of the children, he took care of victims. Diba? So, anong nangyari? Itong administrasyon na ito, akala nila ang talino nila. They think that by replicating the language that we used in 2016, they will win back the hearts and minds of the people who originally voted for them. Maling, mali. Or that they can create an image of stability simply by bardagulan. Mali rin. So, what a complete waste of public funds this administration is. Even when they're actually spending money to promote government, it's not working. Aksaya talaga tong mga to. Palibasa, hindi nila pinaghihirapan eh. Hindi nila pinaghihirapan ng pera. Ang dali-dali lang para sa kanilang gumastos on thoughtless projects. Mga kasayangan lang. And so, ano nangyayari? Lantaran tuloy yung korupsyon nila. Ganun sila ka-arrogante that even if fail yung kanilang comms, even if fail yung attempts nilang magtago ng kanilang greed, kitang-kita. So, tapos magtataka sila kung bakit galit ang mga tao sa kanila. Gusto nilang magpakulong ng mga vloggers? Aba, ayusin nila yung action nila para walang nagkukomento. Sabi ni Ma'am Beverly, so ibig sabihin ni Hidarian, pag nagsasabi ng totoo, as in the case of Kong Reviste, DDS yan. Uy, galing. That's the best positive spin I've heard so far, Ma'am Beverly. Salamat. Sabi ni Roma Enghom, di nila gets na very flexible ang mga DDS. Pwedeng bardagulan, pwedeng intellectual. Plot. Diba? Kasi akala nila, pwede nilang ilagay tayo in a characterization, put us in a box, kumbaga, at sabihin, yan, itong taong yan, DDS. Excuse me, sa laki ng variety, dahil sa dami natin, we have, talented individuals, we have entertainers, we have scientists, we have politicians, we have lawyers, we have at least one archaeologist, two that I know of, actually. So, di ba?
Hindi nila nagigets. They don't get it. Hay, yun sabi ni Carden Somera, they can't corner us. Correct. Sabi ni Rhythm and Flow, nung panahon ni PRD, wala sa akin yung deduction sa income tax kasi halos every quarter may bagong projects ako nababalitaan. Pero ngayon kay BBM, parang gusto kong maiyak kapag nakikita ko yung payslip ko. Diyos ko, magto 2026 na, filing na naman ng income tax, kaloka. Sabi ni Brown Sugar, mas maganda kung ilabas na ni Leviste lahat ng listahan na involved sa flood control. Tama po ba? Nilabas na nga po. September pa lang, nilabas na po ng PCIJ. Screenshots lang po ang nilabas niya sa Facebook pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya kumpleto. I think yung i-check ko lang kung 2025 pa lang ang nilalabas niya, pwede naman niyang ilabas na lahat. Pero sa totoo lang, the information is already available since September. Check out the PCIJ report. At saka nasumiti na nga po sa Office of the Ombudsman according to Congressman Leviste. So, ano pa po ang kailangan ninyo? Sabi ni Amsidel, ano pala trabaho ni Claire Castro at bakit mas mataas budget ng spokes kesa sa VP? Uy, ang gandang tanong yan. Dapat sa kanila natin tanungin, no? Sabi ni Rick Lee, welcome to the club kay Kong Leviste. Pag tinira mo ang Marcos admin, automatic DDS ka. Sabi ni RR, akala nila, mapipaint nila na kapag DDS equals bobo. Mali. Tama. Correct. Lalong-lalo na kung nahuhuli mo yung mga logical fallacies ni Mr. Richard Haydarian, iisipin mo talaga, shucks. Sabi ni RR, akala nila mabibili tayo ng pera. Sabi ni Joseph, si Arjo Atayde po ba, clear na siya sa flood control niya, attorney? Wala pa po. Na na siya, for charging na yata siya. I think the case is to be filed in the court na. Thank you kay sa mga gifters dito, especially kay Amicus at kay John Approves. Thank you very much po. Excuse me. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, huwag pong kakalimutan. Excuse me. Sasagad na yung boses ko. Excuse me, sorry. Don't forget to tap. Perlito says, na-expose na ang mga traditional politicians na pag may political will, may good governance, yan ang napakita ng pamilya Duterte sa masang Pilipino. Correct. Hi kay Lian. Kala niya replay, si ma'am talaga. Okay lang naman, sana magbigay siya ng opinion, yung nga lang, at medyo kitang-kita naman na di siya fair. Ayun. Ang bait ni Owen, no? So far, that's the kindest thing that anybody has recently said about him. Hi kay Jo Marie. Sabi ni Ma'am Karen, actually the Pink's political analyst more uplifts the reputation of Leviste kasi using a Duterte to ruin someone's credibility shows someone's out of touch with reality. Di nila makita or even grasp to understand why people love the Dutertes in the first place. Kalat kaya DDS, kami-kami na nga lang nag-aaway kasi boring ng mga Pinks at Marcos loyalist kab debate. Tsaka predictable na sila masyado. Pag walang maisabi, sasabihin na lang, ang pangit mo, or something like that. Diba? O kaya sasabihin, itulog mo na lang, katulad ng mga nag-a-attempt dito. Tap lang po. Nasa 21,000 na po tayo na likes dito sa Luminous on TikTok. So, tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat kay Maria. At saka salamat Ma'am Maria. Hi Sir Art, maraming salamat po sa padala nyo. Thank you rin pala kay Rowan for sharing the live. Yung mga nanonood dito sa Facebook, YouTube, at saka Rumble, share naman po dyan. Diba? Parang para masaya. Kasi lately, kukunti na yung mga trolls natin, tapos yung mga pumapasok pa, yung mga hindi worthy na i-comment. Diba? Minsan naghahanap tayo ng ng slight kabardagulan. Sabi ni Ma'am Karen, or sabihan ka na may filter. Gosh, these people's brain cells, bigyan mo naman sila ng talino. Naku, baka masayang lang Bigyan mo ng brain cell, mapapatay ka agad. Dahil mas maraming stupid cells kesa dun sa brain cells.
Ito, sabi ni Ma'am Pichi, those rampant ads in SOCMED of lending companies ought to be investigated because they suddenly disappeared from SOCMED when the flood control scandal broke out. Politicians laundromat. Wow, pinapayagan na po ba yung mga loan agencies? Kunwari out of the country. Kasi bawal yan eh. Lending is a banking function and is under the jurisdiction of the Bangko Sentral. Excuse me. Ayun na. Bakit ganun? Pag gabi, parang allergic ako sa gabi. Sinisipon ako. Sabi ni Derek, pag against sa kanila opinion mo, sasabihan kang tol o DDS, tapos hindi na sila magka-counter argument. Ibig sabihin nun, talo na, suko na yung brain cells. Sabi ni Jasmine, ang laki ng difference sa ugali ng mga batang congressman na nag-intern under FPRD at nag-intern under Tamba. Oh. Sabi ni Owen, sobrang affected ako nung hulihin na siya sa NAIA terminal. No fair trial for this government. I think, hindi ko alam kung masama itong iniisip ko, pero sa isip ko, I want to treat them the same way they treated us. Pero within the law, mas better kasi tayo. Si Del says, madalas ako matawag ng bobo kasi I'm voicing and defending Duterte. Meron naghamon sa akin ng debate, pero nalusaw sa akin kasi puro chismis lang alam nila. Ayan, bongga si ma'am. Sabi ni Weirha, posible po ba yung suggestion? Yes po, demonetization lang po yan. At madalas na, ginawa na natin under Duterte, we can do it again. Kung gugustuhin ng admin, para hindi protektahan yung mga magnanakaw, pero I'm not gonna hold my breath for that one. Hi kay Amicus. Okay? So, i-recap po natin. Si Congressman Leviste ay nag-live po kanina at napaka-explosive ng live niya. Ano yung mga lumabas? Napag-usapan ang list na nakuha niya kay Undersecretary Cabral. Ang listahan na ito ay ang number of projects per congressional district. I think from 2023 up to 2025 and could possibly later on include 2026 kasi may mga batikos din siya about the 2026 national budget. Now, in-explain niya, una, bakit hindi niya inilalabas? Sabi niya, medyo mali yung hindi inilalabas. Kasi in September, binigay niya po ito sa PCIJ. Naglabas ng report ang PCIJ at nilabas nila ang listahan at inamin ni Congressman Leviste na siya mismo ang source ng PCIJ. Pangalawa, in-emphasize of course yung importance for purposes of transparency na alam natin kung ilan ang mga projects, kung magkano yung mga projects na yon per district. And per congressman kasi may listahan, kasama sa listahan doon ang mga projects ng party lists na medyo na nasangkalan tuloy ang Bicol Saro party list ni Congressman Terry Didon. Yung Congressman Lidon ay isa dun sa bumatikos kay Congressman Leviste at sinabing pinag-uusapan yung listahan pero hindi naman daw nilalabas. Labas mo na yan. Bilang sagot, sabi ni Congressman Leviste, kasama ang Bicol Saro sa listahan ng mga may insertions. Hala. Bilang ganti, sabi naman ni Congressman Terry Lidon, paano ako masasama dyan sa mga listahan na yan? 2025 lang ako naging kongresista. Today, sinagot ni Congressman Leviste, ang sabi ko, ang Bicol Saro party list ay may insertion. At ikaw bilang kongresista, dahil ang insertion is for the 2025 budget, ikaw ang beneficiaryo nyon. However, mayroon din pong insertion sa 2026 budget from Ako Saro party list. Wala na pong kawala si Congressman Terry Ridon kung ito ay totoo. Ngayon, sinabi pa ni Congressman Leviste na maliwanag dahil may nagpe-pressure sa kanya. May nagpe-pressure sa kanya na huwag ilabas ang listahan, mga kasamahan niya sa Kongreso. This is the reason why he did not directly release the list. Noong December 2024, sabi niya kung may mangyari sa kanya, ang utos niya sa nanay niya, ilabas mo yung listahan. The next day, December 2025, inilabas na ni Congressman Leviste ang part ba yun ng listahan na pinost niya doon sa kanyang Facebook page. Ngayon, hindi na niya kailangan ilabas dahil isinumiti na daw ng DPWH sa ombudsman ang naturang listahan. And that's what he was waiting for. Dahil nga sa tindi ng pressure ng mga kasamahan niya sa Kongreso, inintay niya na ang pangako ni Secretary Vince Dizon na DPWH mismo ang magre-release ng naturang listahan. Ngayon naman na na-release na ito, biglang nag-post si Congressman Leviste at sinabi, nasa na yung Secretary Vince Dizon na
Ayun, nasaan na ang Vince Dizon ng September? Yung secretary na tumawag kay Yusek Cabral para ipabigay sa akin ang mga files in the spirit of transparency. So ayan, revelation na naman ni Kong Leviste na kaya ni-release ni Yusek Cabral yung listahan sa kanya ay si Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon mismo ang tumawag kay Undersecretary Cabral na i-release yung mga files na yan. Kung hindi aaminin, sabi ni Kong Reviste, ni Sec Dizon na pinabigay niya sa akin ang mga files na ito, mapipilitan kong pangalanan ang mga taong kumausap sa akin upang huwag itong ilabas. Na maaari sila rin ang pumipigil kay Sec Vince na kumpirmahin ang authenticity ng mga files. Okay. Okay. Bukod pa dyan, sinabi rin ni Congressman Leviste na mayroong lumapit sa kanyang staff ng Committee on Appropriations at binigyan siya ng inalok sa kanya na maaari siyang mag-apply ng 150 million peso insertion in the DPWH budget. Sabi niya, posibleng hindi lahat nakakatanggap kasi pero lahat ay maaaring mag-apply. Ibig sabihin, tapos mayroon din mga nagpe-pressure nagsasabi na ina-awardan ang ganito o ganyan na kongresista para bumoto or para to act in a certain way. In other words, pinopondohan ang mga proyektong ito hindi dahil maigi ang mga proyekto para sa taong bayan, ngunit para makakuha ng concessions sa kongresistang nilirilisan ng ng pondo. So, maganda ang mga revelasyon ni Congressman Leviste, which in a way helps protect him. Kasi kung may mangyari sa kanya, alam na natin related dito sa mga pinalabas niya. Naging emotional din si Congressman Leviste nang kanyang ni-reveal na ang listahan ay nanggaling kay Yusek Cabral. Sabi niya, matagal na niyang nilalabas yung impormasyon, buhay pa si Yusek Cabral. Ngunit, hindi maiwasan yung kanyang emosyon na tungkol sa pagpanaw ng Yusek. Okay, this is an interesting question. Having insertions do not prove corruption. How can we prove corruption? Kasi if there's no way to prove it, it's another propaganda. By itself is actually corruption. Bakit? Nag-violate siya unang-una ng transparency sa Kongreso. O pangalawa, why are the insertions necessary? And you're going to have to start looking at the audits on that one. Pero tama kayo, hindi komot may insertion, ibig sabihin corrupt. Tama po yan. Kailangan patunayan kung ano yung labag sa batas sa paggastos ng insertion funds na yon. Titignan nyo ngayon yung mga proyekto. A list of insertions is not prima facie evidence of a crime, but it is the starting point of an investigation. Maganda yung comment nyo. Carl says, I hope Yusek Cabral's death will not be in vain. I've always believed that she was forced to join the mafia because of pressure from corrupt politicians. Sabi ni Senior Simon, gumagawa na ng ibang kwento si Vince, pinilit daw ni Leviste na makakuha ng kopya ni Cabral. Mukhang handang-handa sumagot si Congressman Leviste, kaya nakapag-post kagad. Nako, baka magiging, excuse me, baka maging last nail in the coffin ni Secretary Vince yan. In the past few weeks, lalong-lalo na nagsimula ang investigasyon ng ICI at yung tilang I am everywhere look ni Secretary Vince Dizon, nasa press conferences ng ICI, nasa mga pagpapahayag din ng Senate Blue Ribbon. Kumbaga, hindi na maliwanag kung ano ang role ni Secretary Vince. Investigador ba siya? Pero paano siya magiging investigador? Kanyang ahensya ang iniimbestigahan. Pero it seems that he keeps trying to control the narrative. At habang tumatagal ang panahon, nawawala at bumababa ang paniniwala ng tao sa kanya. In other words, lakas ng tama talaga sa credibility ni Secretary Vince Dizon. Sa tagal-tagal na nung usap pa nila, nag-usap sila ni Kong Leviste nung sinabi ni Kong Leviste sometime September or so or earlier na si Sec Dizon na lang ang maglalabas ng listahan, hindi na niya gagawin dahil nga sa pressure na nararamdaman niya sa ilang mga kongresista, hindi niya binitiwan yung issue. Akala siguro ni Vince Dizon na makakalimutan o bibitiwan ni Congressman Leviste ang subject. Naku, hindi. So ayan, ano na nangyayari? Damage control. Pinapaniwala ni Secretary Dizon na magkakampi sila ni Secretary Leviste. At siya pa nga ang nag-utos ayon kay Congressman Leviste, it was Vince Dizon who ordered Undersecretary Cabral to release the list in the first place. So, diba? So,
Ngayon, humihirit ng admissibility si Secretary Vince Dizon. Kung hindi siya admissible, anong ibig sabihin yan? Kini-question nila na tunay yung dokumento, accurate yung dokumento. Eh sila mismo nag-submit sa Office of the Ombudsman. By doing so, inako nila yung dokumento na yun. So, mahihirapan sila. Can you help me to get a list of insertions? Nasa media na nga po, PCIJ, dun ni-release ni Congressman Leviste. Yun po, yun. He already released the list. And it's already in the public. So, hindi na masabi ni Sec Dizon na fake yung list kasi nga maagang nailabas. May mga counter sources. And he himself submitted to the ombudsman. So, ano na lang ang hihirit niya? Admissibility? Ay, bakit niyo inako? Next, the list can even be, kahit sabihin niyo pang inadmissible yan, in a court of law, wala pang court. Investigasyon pa lang in the ombudsman. That's what the document is good for, to initiate the investigation. Kasi tama si sir, insertion is not prima facie evidence of a crime, but it is the starting point of an investigation. Di ba? Ngayon, kung hindi maayos ang investigation that will be conducted by the Office of the Ombudsman, naiimbak natin yan, maiimbak natin ang ebidensya na yan. Kasi alam niyo kung bakit? It's Congress that showed the way. We can use that to in a future impeachment case of the ombudsman kung hindi siya mag-aayos ng kanyang trabaho. Walang nasasayang. Sabi ni Strictly, gusto ko ang unmasking na nangyayari kay Vince Dizon. Importante na ang lahat ng mga nagtatype magpilit ng bigyan ng facade of legitimacy ang admin, mga tainted bad faith actors yun. Ay, nako, totoo yan. Now, as a final lighter note, so yan po ang gist ng mga revelasyon ni Congressman Leviste nitong, it's after 12, kahapon. Now, chika lang to, I don't have to believe it. Ayon sa astrology, ay, nagmimistulang Attorney Nick. Ayon sa astrology, Neptune is in retrograde. And ang ibig sabihin daw ng retrograde motion ng Neptune is nare-reveal ang mga tao for who they really are. It's revelations. May mga lumalabas at meron tayong mapipilitan tayo to admit to certain things. So, itong unmasking ni Secretary Vince Dizon it's making us realize that the Vince Dizon that served under Duterte was not the real Vince. Ito talaga yung tunay na Vince Dizon. Willing to do this. Willing to hide the truth. Willing to risk it all to allow his masters to continue their hold on power. Ito pa naman yung taong iniisip ko, trabaho lang dapat yan. Pwede ka naman mag-serve kahit Duterte ka. Mag-serve sa ibang administrasyon. All you have to do is do what is right. Hindi natin nakikita yan ngayon dahan-dahan na na-unmask yung mga nagpapanggap pa dyan. So, lahat ito. Napansin niyo ba yung interview ni VP Inday today? How confident? How, yung kumbaga palaban. She knows they're trying to go after her because collapse na yung comms nila in the flood control issue. Ginagamit nila kasi noon ng flood control as a way to, how do you call this? Distract us from what they're doing to the Dutertes. Not distract, but to add to the things that we have to pay attention to. Hindi natin nakakalimutan yung ginawa nila kay PRD, yung ginagawa nila kay VP Inday, and now hindi natin makalimutan yung pagnanakaw nila sa pera na pinaghihirapan natin at binabayad bilang buwis. So, akala nila pwedeng ilabas nila, selective ang ilalabas nila sa flood control. Didikdikin ang mga Duterte, palalabasin na, ay, ang clean naman ng mga admin-aligned congressmen. Unfortunately, that's not what happened. Habang dumadaan ang panahon, habang lumilipas ang panahon, dumadagdag ang galit ng mga tao. Kala natin, puno na ang salop, hindi pa pala. Nadadagdagan ang ating galit dahil nakikita, unang-una, yung laki ng ninanakaw, at yung insistence nila na kahit huling-huli na sila, huling-huli na halos in the act, ay gusto pa rin nilang ituloy. Yan ang nangyayari. Kita natin yung problema sa 2025 budget. And they're trying to do the same thing sa 2026. Pinagyabang pa nila, walang graft, walang insertions. Tapos babalik itong si Sec Vince Dizon, haharap sa BICAM at nagsasabi ng, hindi kasi namin magagawa. Wala kami magagawa kung hindi nyo dagdagan Kasi ganito. Hala.
Ngayon, ni-reveal pa ni Congressman Leviste, yung dagdag na halos 10 billion amounts to at least about 31 million per congressman at sabi niya doon pupunta sa mga congressman. Pero ang tanong, para saan yan? Siyempre, lumalabas na yung mga teorya, impeachment. Pwede na yung fly and make tago fund, di ba? Bahagi ng campaign kasi sinabi ni Congressman Leviste, yan ang fundraiser para sa mga campaign nila. Nadagdagan na naman ang ebidensya that the Marcos administration has lost control of the narrative on not just flood control but in corruption in general. At sino ang nadidiin dito? Sila. Karma is real but not yet done. So, habang dumadaan ang panahon or in the next few days, babantayan po natin ang tuluyan ito at syempre we will keep close tabs on Congressman Leviste para para masaya. In the meantime, stay alert, stay focused. Thank you for your love of your love for your country, and thank you very much sa ating mga prayer warriors. Tingin ko kayo ito This is your doing. Sa tindi ng kanilang pagdarasal nagkakaroon na, bumabaliktad na ang mundo. Okay? So, maraming salamat po sa pagsusubaybay. Sabi ni John Sepe, negative 3%. Ew! Parang diring-diri siya. Woo! So, yun. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa atin dito sa TikTok. Thank you very much. Lalong-lalo na yung tuloy-tuloy sa pagsusuporta sa amin dito. Thank you very much sa mga nanonood sa Facebook, YouTube, Rumble, at sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta sa Luminous through Super Chat, Super Sticker, yung hindi kayo nag-skip ng ads. Uy, maraming salamat. Na-appreciate ko yan. Yung sa pagla-like ninyo, pagko-comment, pag-share, malaking bagay po yan sa amin kasi nag-i-improve yung aming reach. And every time you comment, you share, or even when you like, when you react, tumataas ang engagements and it helps us very much. So thank you very much rin para dun sa mga nagpadala ng stars, super chat, super stickers, at suporta through our various platforms. So ulitin at para sa bayan. Good night. Thank you.